Magandang gabi mga kapuntos. May mga katanungan pa rin ba patungkol sa aral Katoliko na gumugulo sa inyong isipan? Mga katanungang nabuo ng dahil sa pagkikinig sa mga maling turo ng iba? Hindi na po yan problema. Nang dahil sa mas pinalakas na programa ng punto por punto, inihahandog namin ang programang ito para sa inyo at maging sa mga hindi Katoliko na gustong subukin ng mga depensor. Welcome na welcome din po kayo sa programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi alas 8 hanggang alas 10, tanungan portion to the max. At sa mga gustong makipagsubukan sa pamamagitan ng diskusyon, welcome na welcome rin po sa ating programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko. Way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Mateo 16:16 ang simbahan itinayo ni Jesus Cristo. Hindi ba iglesia kundi ang Katoliko? Walang makapanay kahit pa ang impyerno. Hello, good evening sa lahat ng mga nakaantabay ngayon dito sa ating live sa Punto por Punto Live Doctrinal Exposition. At sa gabing ito, meron po tayong wala palang topic pala ngayon dahil doctrinal exposition pala. So, ibig sabihin, pagkatapos po ng gospel reflection, tanungan na kaagad. Yung mga katanungan po ninyo, be ready po para bigyang pansin dito lamang sa punto por punto. At kung sakali po na meron pong gustong makipagtalakayan, sabihin nyo lamang po. At welcome po namin kayong tatanggapin ang inyong mga katanungan. Pero bago muna yan, mag-opening prayer po muna tayo para sa gabing ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so atin na pong ibigay para sa ating mga kasamahan sa kanilang greetings. So ating unahin ngayon, nangunguna sa listahan si Brother Romer ng Bukidnon. Brother Romer, good evening sa iyo. Brother Romer ng Bukidnon. Good evening. Sa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Welcome po ulit sa programa natin sa Punto por Punto at shoutout po sa mahal namin na obispo na si Bishop Noel Pedregosa ng Diocese of Malaybalay, sa aming pura-paruko na si Padre Bong Namukot at saka kay Padre Erap Nazareno sa Camp Phillips, Bukidnon at saka sa lahat po ng mga taga Camp Phillips na mga nagsusubaybay ngayon sa Punto por Punto sa Dahilayan at saka sa lahat ng mga taga Manolo at saka kay Padre Ronnie Ablong ng Diocese of Dumaguete at kay Merlinda at saka Maria Niesa, kay Romulo Tutual and Mercedita at saka
sa lahat ng mga nagsusubaybay sa punto por punto, isa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Back to you, Bro Jando. Okay, tinibigyan naman ngayon kay brother, brother Junre, para sa kanyang greetings, brother Junre. Yes. Good evening, Brother Jando. At sa lahat po ng mga kapuntos, hindi pa pala ako nakapagsuklay. At sa lahat ng mga kaabag, good evening. Welcome po sa ating daily live streaming dito sa Punto por Punto. And yun nga po, no? Shoutout na tayo agad sa mga kaabag natin. Shoutout po kay Sister Maricon Monidero, kay Sister Feby Dulay, kay Sister Susan Kubakob, Sister Ria Montejo, and Brother Ray Alamar. Ray Alamar. And shoutout din kay Sister Maylene Taliana. Always watching daw, sabi niya, always watching. Kay Sister Feby Dulay, kay Sister Maria Dulce Lapez, kay Brother Mark Renz de la Paz, kay Sister Mama Este, kay Sister Chanda Guandi, watching from Tacloban City. Shout out, sabi niya, shout out. At kay Sister Beatrice Lambayong, good evening sa Punto por Punto. Salamat sa Diyos. Watching from Parañaque City, Manila. And kay Brother Dioscoro Encargues, watching from Cebu City. Kay Sister Mila Barido Magno is watching. Pinagpala, good evening. Kay kapatid na Lubu, hello, good evening everyone. Brother John Ray and Punto por Punto team. And good evening din kay Sister Dagadis 461. At kay Brother Rodolfo Ludivis or Ludivese. Taga saan? Isang mapagpalang araw, umaga, tanghali at sa gabi. At gabi sa lahat, saan mang dako sa buong mundo. So, wala palang nakalagay kung taga saan siya. Kay kapatid na Ton Royam, good evening. Kay Sister Sita Aldave. Kay, ayun, yung aking kapatid, no? From Valenzuela City, yan. Alma Widinko, yan. Kay Ate Ams. Palaging nanonood yan ng Punto por Punto at fan po talaga ng Punto por Punto. Shoutout sa Widinko family dyan sa Valenzuela, lalong-lalo na kay Kuya Bombay at sa kanilang mga anak, aking mga pamangkin. Good evening sa inyong lahat dyan. Kay Brother Jojet Rabena, pinagpalang gabi Brother John Ray from Cainta Rizal. God bless. God bless din sa iyo kapatid na Jojet. Kay Brother Edgar Kalip, good evening Brother John Ray at sa lahat ng mga kapuntos at mga kaabag. God bless us all. And kay Sister Jocelyn Remedio, good evening. Kay Sister Mary Jean Hilyado, good evening. At kay Sister Baby Lynn Adamero, good evening. Kay Sister Brother Margarito Bactan, good day Brother Joe. Yes, good day din sa iyo kapatid na Margarito. And the last but not the least, Rodrigo Botcon, good evening po Brother John Ray. Mabuhay tayong lahat. God bless all watching from Cebu City. Back to you, Brother JD. Okay, ito naman ibigay naman ngayon sa ating isa pang kasamahan. Nandiyan na ba si Brother Wendell? Wala pa. So, Brother Angel na lang. Ating tagabasa ng Ebanghelyo gabi-gabi. Good evening sa iyo, Brother Angel. Amen. Praise the Lord, no? Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, San masulo kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayong muli para isa sa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos, para po ito sa ating kaligtasan. Ano po, muli paalala, gabi-gabi ng ating Panginoon Kristo sa ating lahat, no? Sa 1:12:48, no? Ang sabi niya sa huling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo, no? So, anytime, any moment, hindi na po tayo nagkulang sa pagpapaalala sa lahat ng mga tao sa buong mundo, no? Na kapag tayo namatay, immediately, agad-agad, sabi ng iba, paano daw naging immediately? Yes, no? So, agad-agad daw po yun, no? Ayon sa simbahan.
we will be judged. Paano tayo hahatulan? Actually, sa kanya salita, saan yun? Pwede tayong hatulan sa isip, no? Sa salita, sa gawa, at sa mga pagkukulang. So, marami-rami din, marami-rami din, no? Mga brothers and sisters, no? Nagkakasala ka ba sa isip? Nagkakasala ka ba sa salita, no? Sa gawa? At ano ba yung pagkukulang mo sa Diyos at sa kapwa? So magandang pagnilayan po ang mga yan dahil dyan po tayo ahatulan agad-agad. No? At sana po seryosohin natin ang mga yan dahil alam niyo po, sabi nga, mag-failed man tayo dito sa mundo, no? Mag-failed man tayo sa business natin, sa trabaho o kahit sa pamilya, no? Mag-failed ka man sa naging asawa mo, mag-failed ka man, no? Pero walang pinaka-failure ng tao, no? Walang pinaka-failure sa tao kundi yung mag-failure ka pagdating sa spirituality, pagdating sa kaligtasan po. Wala na. Sabi nga, mapapalitan lahat yan. Halimbawa, nawala ang cellphone, no? Kahit bahay minsan, di ba, nasunugan. Pero minsan, nakakapagpagawa naman sila kahit maliit lang, no? Ano man mawala rito sa mundo, pwede palitan, eh, no? Pero pagdating dyan sa kaluluwa natin, isang beses lang po yan, no? Pag nakatulan na yan, wala na. Totoo, no? Let's be serious about it. Totoo po yun. Pag nahatulan tayo, isang beses lang, pag nawala ng kaligtasan natin, wala nang spare tire yan, sabi nga. Wala nang chance, wala na. Wala tayong pag-asa pa magbago, wala na. Kaya hanggat maari, no, nandito po tayo ngayon sa sa punto por punto. Chance na natin to, ito po yung pagtawag sa atin. No, palapit tayo, no? Tinatawag tayo ni Lord para sumunod na sa kanya, palapit sa kaligtasan. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo, yung araw ng Sabado. Ito po ayon kay San Marcos, no? Chapter 4, verse 35 to 41. Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka. Ano pat halos na puno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus sa inuutos sa hangin. Tigil! At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinundan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod, maging ang hangin at ng dagat. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Yan, no? Pagpapaalala lang po. No? So, isang konti pagninilay lamang po ng ating ebanghelyo ngayong araw ng Sabado. Ngayon po, napakahalaga ng araw na to sa Quiapo Church natin, no? Yung pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Bilang pagtatalaga, ito po ay ito po ay pinagdiriwang ika-37. 37 years na pagiging minore, na Basilica Minore o Minor Basilica ng ating pong Jesus Nazareno ng Quiapo Church, which is the St. John the Baptist Parish, no?
Itinalaga po yan, no, 37 years ago. No, ito po yung araw ng pagtatalaga sa kanya. Ano nga ba ang kahalaga nito? Ang kahalaga nito ay bakit ka pa naging minor? No? Dahil do sa historical, spiritual, and cultural, no? Na kahalagaan sa isang simbahan na itinatalaga ng Vatican. So ngayon, ang ginagawa po nito, ano ba yung special dito is ang church, no? Actually, siya lang ang talagang church na talaga may direct link, no? May direct link po siya sa Holy See. So ganun po kahalaga ang Quiapo Church. Kaya actually sa buong mundo kilalang kilala na siya. Imagine sa no sa mga kapag kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, no, yung traslasyon, no, talagang lahat ng mga tao ay dinudumog milyon-milyon, hindi lang daan-daan, isang milyon-milyon, no. Doon mo makikita, pero sana paalala rin po, no. Hindi lang po tayo nagdi-devotion do kay Poong Jesus Nazareno, kundi nandun din ang pagsunod sa kanya, no. Yung po ngayon kapistahan ng Quiapo Church, no? Ito sa pagtatalaga sa kanya bilang Basilica Minor, no? May mga major basilica at sa atin po napakahalaga po yun sa simbahan sa buong mundo. Kapag tinalaga kang minor basilica, kakaiba po yun, no? May direct link sila sa Holy See. So kumbaga naka-ano yun, naka-monitor, no? Yung church ng Quiapo Church. Very special po, no? Ang ating simbahan doon. Kaya napakaswerte natin. Lalo na yung mga deboto sa Quiapo Church, no? So dito sa ebanghelyo natin, pansinin niyo, no, yung anong nangyari dito, no? Ang sabi rito, Guro, sabi niya, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. No? Ano sinabi natin pa yung Jesus? Tumahimik ka. Alam niyo po, dito, no, pagkatapos ng sinabi, biglang tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Ayon po sa mga eksperto, ayon po sa mga isang exorcist priest dati na nagpaliwanag dito. Alam niyo po ba, no? Sino ba ang pinatigil talaga rito, no? Ang sabi niya, hindi mismo yung tubig. Hindi mismo yung tubig o yung ano o yung mismong hangin. Dahil ang hangin o at tubig walang free will 'yan, no? So hindi ka walang kumbaga persona, no? Walang free will and intellect 'yan para sumunod. Sino ba talaga ang pinatigil niya sa hangin at tubig? Yan daw po ay mga fallen angels, no? Kaya sinabi tumigil ka, direct link pala 'yon, direct command pala 'yon sa mga fallen angels na nandun sa dagat. Kasi nga, di ba, pinamumugaran yan ng mga masasamang espiritu. And which is true. Tapos naging sample pa yung exorcist priest, tinignan niya yung tubig. Sabi niya, o tingnan mo, utusin ko tubig, sasagot ba to? O ano ba to? Sabi niya gano'n, susunod ba to? Hindi. So wala yung free will, sabi niya gano'n. Tama, no? Sabi ng isang exorcist, ang inutusan niya ron, yung mga fallen angels. So papapansin niyo rin, may connection siya sa atin ngayon, no? Sa mga exorcist priest, sa mga deliverance minister. Kapag may mga problemang gano'n, minsan may mga nagkakasakit, o even kasalanan, no? Talagang connected siya, no? So kaya ka nagkakasakit, connected siya sa spirituality. Hmm? So baka kailangan mo magpa-deliverance. Sa mga nakikinig po ngayon, baka kailangan mo na kailangan mo na exorcist priest. Kaya hindi ka rin gumagaling. Pansinin niyo, ang dami na po, even cancer, no? Minsan, yes, connected din sa medical yan, pero mapapansin nyo, kahit medical yan, no, may connection pa rin sa spirituality. Kaya yung iba, kaya biblically pala, no, Ecclesiastico 38:9 to 10, sabi, anak ko, kapag nagkasakit ka, di ba, manalangin ka sa Panginoon at magpagsisihan mo yung ginawa. So may connection pa rin siya, yung kasakitan natin. At sabi ni Jesus, okay, magaling ka na. Huwag ka na magkasala. No? Pati doon sa maalala nyo, pati nga yung yung prostitute noon, no, nung nahuli siya. Babatuhin na siya, no? Stoned to death na dahil nahuli siya ng pangangalo niya. Pero ang sabi ni Jesus, kahit siya dahil walang bumato, no? Ang sabi niya, sige, ako rin di kita babatuhin. Go in peace and sin no more.
So kahit saan mo titingnan pala, no, may mga fallen angels, may connection sa kasalanan na connected sa spirituality. Kahit pala yung ganyan dagat may nangyari din, no? May mga nangyari sa kuna. Connected sa spirituality lahat, no? At dito pagpapaalala sa atin, napakaganda naman. Very consoling ang ating ebanghelyo ngayon. Very consoling. Ano sabi niya rito? Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Napakaganda, no? Isipin mo ngayon kung ano man ang pinagdadaanan mo. Diba? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, o may pagdadaanan ka, may nabalitaan ka man, increase your faith. No? Dapat mas malakas ang faith mo kaysa sa fear mo. Hindi siya ganun kadali, lalo na sa mga alam niyo na, no? Medyo malalayo pa sa Diyos, yung mga wala pa talagang, wala pa talaga kay Lord, no? Pero tayo nandito na, pinapaalalahanan po tayo. Kailan lang po, no? Ma-share ko lang, no? Friday lang. So, kailan? Kahapon lang. See? Umabsent po si Mrs. No, kala may nararamdaman siya. So, ngayon ako nasa trabaho. Naalala ko itong gospel na to. Maya-maya, yun na, tumawag po si Mrs. So pagtawag yun, nasa hospital na. So, samantalang ang lakas-lakas pa, no, nung Webes. No, ang lakas-lakas ng Webes, no? Tapos kinabukasan, umabsent siya, daw ang pakiramdam. Nung nagpa-doktor, nagpa-doktor siya, yun, nasa hospital, kahapon lang. So naalala ko tong ebanghelyo ngayon. At sinabi niya, yun, kausap niya yung doktor, may corona daw, o bumalik, pangalawa na. So, see, may corona pa, lahat ng nakikinig ngayon, ha, hindi pa pala tapos. Kaya lang paano-ano na lang, no? Hindi na, although hindi na ganun karami, pero mayroon pa rin, ha, kasi sa hotel may exposed talaga, no? Pag nasa hotel ka, iba-ibang tao. So may corona. Ngayon ako naman uuwi, magkasama lang kami dito sa bahay. So anong inisip ko ngayon? So paano 'yun, no? So ano bang mangyayari doon dahil wala naman division yung inuupahan namin, wala siyang division. So na-expected mo. So yun ang inisip ko na lang po, no? Na kay Lord na tayo, wag tayong matakot. So yun, wala naman, okay lang. Pag-uwi ko, okay lang. Mag-face mask lang, yun. Sabi daw ng doktor, face mask lang. Ngayon, normal lang. No? Nag-face mask. Medyo nag-ano lang, no? Magdi-distance lang. Nagpe-face mask. Pero yung takot, na kay Lord na tayo eh. Lahat po na nakikinig ngayon. Ano man ang pinagdadaanan nyo or ano man ang pagdadaanan nyo, isipin nyo kagad. Na kay Lord na ako, hindi naman ako pababayaan eh. Amen? So yun po ang ano ng ebanghelyo sa atin, no? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, pinapaalala sa atin ni Jesus, bakit kayo natatakot? May kasabihan, kasing laki man ng barko, no? Laki ng problema mo. No? Tandaan mo kapatid, sinlawak naman ng dagat ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sinlawak ng dagat, ganun kalaking kapangyarihan ng Diyos para solusyonan ang problema mo kapatid. So don't worry. Huwag ka matakot. Jesus is in your side. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. At sa mga magtatanong po, i-ready nyo na po. Bahala ng Banal na Espiritu na tutugon sa iyong mga katanungan. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, no? At kaya tang may gusto magpatawag dito, pwede ta makapil bro unya sa Zoom bro. Okay, tawagan ko, try ko tawagan nito, no? Ah, para ano natin, sakaling mag-ring, yun.
Hindi. Wala. Ito. Hello, good evening. Hello, good evening, bro. Yes, bro. Hello, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Wait lang, ha. Ano ko muna para share. Bro, bakit maingay yung background mo? Fiesta yata sa kanila, Bro Jando. Bro, Jane. Bakit maingay yung background mo, bro? Fiesta yata, Bro Jando. Bro, Jane. Yes, bro. Maingay yung background mo. Bakit maingay dyan? Ay, oo, nasa labas ako, bro. Pasok sa bahay. Check. Ano ako, bro, nasa ibang bahay. Ay, natira na akong party, bro. Sorry, bro, hindi ko kasi na-anticipate. Sige, tawagan lang ito mamaya ulit. Ako, bro. Thank you, bro. Yun. So, nag-request siya, pwede ba siya makapasok? Hindi ko alam kung magtatanong ba ito. Si Bro Jando. Jean Paul Milben. Ito yung sinasabi nyo na hindi nakapasok dati. Walang audio. Bro. Kung saan ang tinawag ko, may nagreklamo. Sabi nung nagreklamo, ayan, debate na naman. Jando. Bro Jando. Rinig ba ang boses ko dyan, bro? Yes, naririnig ka, bro. Ba't kaya wait lang Kasi nagdududa ako dito sa ko, ang hina ba't kaya mahina to? Wait lang Hindi kaya sa ko to? Sa mixer ko. Kasi ang hina ng sipa ng ba't kaya ganun? Yung mo, bro, i-try mo yung computer audio mo, bro. Sa Yung volume, no? 100? Volume ng microphone mo. Tapos yung zoom, mo, bro, yung zoom, i-uncheck mo yung yung ang hina ng pasok ng auto-detect volume. Auto-detect volume sa Zoom? Sa Zoom, i-uncheck mo yan para hindi Saan ko makikita yan? Nasa audio settings yan ng Zoom, bro. Audio tapos? Dito yan audio sa settings. Audio settings, and then may nakalagay dyan automatically adjust microphone volume. Naka-check siya, naka-uncheck. Automatic adjust? Sa baba ng test mic. Sa baba ng test mic. Tingnan mo kung naka-check ba yung... Walang naka-check pero ang hina ng volume. Yung bro, yung mic, yung... Taasan ko? Taasan mo yung microphone mo. So kahit mga 70% lang, no? Or full? Full mo. Full? Okay. Kaya pala ang hina, nasa 30% lang Yun na sabi. Check. Ayun, malakas na. Lumakas na ngayon sipa. Ayan, salamat Father Jando. At may ilang katanungan dito sa ko, bro. Bigyan ko lang ng bro, pansin habang nag-aantay tayo dun sa isa. Kasi wala namang Sige, go ahead. Dito kay Sister Mary Cel Villaluz. Good evening po sa lahat, lalong-lalo na sa inyong lahat, mga mahal naming CFD. God bless you all po. Tanong po ako, Brother John Ray at Brother Angel. Pwede po ba ipaintindi niyo ang about sa Visita Iglesia, Brother Angel? Brother Angel? So habang hindi pa nasagot si Brother Angel, may nagpapa-shoutout si Brother Alexander Nanuba. Sabi niya, good evening kaabag, God bless all po. Pa-shoutout Brother John Ray at aking mga anak, salamat. So shoutout sa mga anak ni Brother Alexander Nanuba. Brother Angel? Naka-host ba si Brother Angel, bro? Yes, naka-co-host siya, bro. O kaya tang nasa CR. Wala siya. Atin nalibigay kay Brother Romer na lang po. Brother Romer na lang, Brother Romer? Brother Romer, pakisagot, Brother Romer, ano ibig sabihin ng Visita Iglesia? Naku, wala rin si Brother Romer.
Hello. Hello, bro. Ayan, hello, Brother Angel. Yun. Bro, may nagtanong, bro, at address sa iyo. Tanong niya kung pakiintindi daw sa kanya ang ibig sabihin ng bisita iglesia, bro. Okay. Oo, malapit sa malapit na yung bisita sa iglesia. Ito po ay sumisimbolo sa mga pagbisita iglesia natin, no? Actually 7 churches, no. Ito po ay actually unang-una nagsisignify din ito na sinasabi na 7 stations of the cross from the arrest of Jesus to his crucifixion. So isa 'yon sa mga dahilan, but at the same time it's also a traditional pilgrim natin 'yan, no, pa sacrifice, no. Sa Holy Week kasi, no, yung mga 7 traditional na churches na yan, nagre-reflect sa atin talaga. Sa mga hindi pa nakakalam, nagre-reflect din yan po sa Stations of the Cross, no. Kaya medyo may sacrifice yan, napakarami yan kasi yan, 7 yan, no? So it's also part of our traditions, no, church traditions. But kapag tingnan mo yung turo na simbahan diyan, akala nila ano ba 'to, 7 iglesia, bisita iglesia na 'to, no? It signifies also yun lang pinakaano talaga ng simbahan niyan. Yung pa nagsa-sacrifice tayo, nagre-reflect tayo yung tinatawag na Stations of the Cross, no, yung 7, no. Actually 14 yun, no. So yun po yung ano lang naman yun, no? Nagsisignify siya talaga, no, na 7 stations of the cross. Wag mula nung inaresto nga sa ating Panginoon sa Kristo, kapatid. At the same time, nagpipilgrimage tayo, no. Ano ba yung pilgrimage? Paglalakbay, no, patungo, no. Kaya nga pansin niyo pag naglakbay tayo, bisita iglesia, at mapapansin niyo na naka-expose yung Blessed Sacrament papunta kay Lord Jesus. Doon sa Blessed Sacrament, expose siya kada simbahan. Yun po yung lang, no, basic na paliwanag, Bro Junry. Maraming salamat, Brother Angel, at dito din kay Sister Chanda. Sister ba to, brother? Sister yata. Sister Chanda Guande. Brother John Ray, ask ko lang po, ano nga yung tawag sa kasalanan ng pagtalikod sa iglesia, pananampalataya, at ano po ang supporting Bible verse o CCC ba yun? Salamat sa sagot. Sin of, sister? Sin of apostasy. Sin of apostasy, pagtalikod, at ang verse niya nasa unang Timoteo 4:1. Wait basahin natin. Unang Timoteo 4:1, ito ang nakasulat. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. So sa theology tinawag yan ng apostasy. At yan nga ang ginagamit ng mga iglesia ni Cristo, ng Jehovah's Witnesses, at halos lahat ng mga protestante na panlilinlang. Kaya hindi na daw dapat paniwalaan ang Catholic dahil tumalikod daw ang iglesia. So mayroon silang theory of apostasy. At ang kanilang paliwanag doon, tumalikod ang iglesia after ng panahon ng mga apostol, natalikod ang iglesia. So that is apostasy. Ang talata niya, 1 Timothy 4:1. At sa CCC naman, anong number yan sa CCC, Brother Angel, ang apostasy? Ano sa CCC? Wait, tingnan natin na. Tingnan mo, apostasy? Apostasy o anong paragraph? Kasi tanong siya kung ano daw yung sa CCC. Apostasy. Tingnan. CCC paragraph. Wait, mali yata yung spelling ko. Apostasy. CCC paragraph. Nasa 2089. So, basahin natin sa 2089. Paragraph 2089 of the Catechism of Catholic Church defines apostasy as the complete rejection of the Christian faith. Complete rejection na, hindi yung hindi yung mga lang na kung sa bagay yung iba kasi may mga dual SIM kasi 2089 natin na CCC 2089. Basahin natin para makita nating lahat ang 2052, 2167, 2089.
No? Wait 2052. So 2089. 2089. Ayan, ito. 20, tama ba? 2010, 2089 nga. So, ipakita natin sa Zoom, no, para makita ng lahat. Okay, so ito 2089. Incredulity is the neglect. Bakit incredulity? Sabi dito 2089, paragraph 2089 of the Catechism of the Catholic Church defines apostasy as the complete rejection of the Christian faith. Sige, basahin nilang natin. Incredulity is the neglect of revealed truth. Ito, kapabayaan, no? Neglect of revealed truth. Kapabayaan ng katotohanan ni-revealed or the willful refusal to assent to it. Heresy is the obstinate post-baptismal denial of some truth which must be believed with divine and Catholic faith, or it is likewise an obstinate doubt concerning the same. Ito pala sa baba. Apostasy is the total repudiation of the Christian faith. So ito yung definition ng simbahan. Sa apostasy, total. So talagang pagtalikod sa Catholic faith. Repudiation of Christian faith. And schism naman, refusal of submission to the Roman Pontiff. Yung hindi ka na naniniwala sa Santo Papa. Dahil parang tingin mo mas tama ka pa sa Santo Papa, schism po yan. Or of communion with the members of the church subject to him. Ibig sabihin sa mga kaobispuhan. So, yun po, sister, no? Ang katanungan mo, Sister Chanda Guande. Apostasy po ang tawag sa iyong katanungan. Reference, CCC 2089 at sa Bible naman, 1 Timothy 4:1. At isa pa dito, si Sister Cristel C. Brother John Ray, ano po mauna, blessing sa sacramental o exercise po? Bro Romer? Ano daw yung mauna, Bro Romer? So yung blessing of sacramentals, mayroong blessing of sacramentals, mayroong exorcism. Iba po yun. Pwede naman na yung ano lang, normal na blessing, yung walang rite na ginagamit, pwede yan. Gamitin yan. Walang problema yan. Pero yung sa exorcism rite, iba po yun. Kasi nandito po sa Book of Padiskia, ang sa ano kasi, ang normal blessing kasi, yung sinasabi doon na yung pare lang talaga ang nagki-create ng formula. Submission na dito para sa mga gumamit, para maging banal, mga ganyan. Pero ang sa exorcism, iba. Kasi pinapalayas po talaga yung demonyo sa mismo na binibless. Kagaya nito, for example, sa salt, God's creature soul, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, by the Holy God. So kinakast out po yung demon doon sa mismo na soul. Kagaya din dito, yung sa the blessing of water, God's creature water, I cast out the demon from you in the name of God. So ganun po ang formula. Ganun po ang formula na ginagamit po dito at grabe po ang makareact yung demonyo. Sobra po talaga, nagwawala po talaga sila. Kagaya ng yung bata na yung deliverance, sabi niya, para daw yung holy water, parang magma. Nagbabaga pala sa kanilang mga mata. Kasi kapag ka-open yung third eye mo, tapos dinideliverance ka, nilalapatan ka ng mga sacramentals, alam niyo mga kapatid, nagbabaga po yun. Nakikita talaga sa mga mata nila na yung yung cross na yan, sobrang sinag po. Sobra ang sinag pa sa araw, sabi nila. Tapos yung exorcism water, kapag ka nag-sprinkle ng exorcism water, anong makikita ng mga possessed? Nagbabaga, parang magma na sa kanilang mga balat. Meron ngang iba, naglalamat pa talaga yung mga cross at saka yung mga exorcism water. Tapos yung mga exorcism oil, grabe, talaga, parang nagbubula doon sa bibig nila pagka pinainom.
So sabi nila sobrang init, mainit pa sa bagong pinakuluan na mainit na tubig. Grabe no, grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga yung mga demonyo takot na takot kahit na nga dito sa bahay. Dinideliverance ko weekly kapag may pumupunta dito na possess, umaatras na minsan nga nagmamagnetize sila, hindi sila talaga makalakad dito sa loob. Didikit talaga sila sa sahig. Hindi talaga sila makalakad na maayos pagkatapos ng deliverance. Bakit? Sabi nila, nang lalanta sila, nagugulay sila dito talaga sa bahay. Tapos nung binuhat ng tatay niya, kinaladkad talaga. Kasi mabigat man, malaki din yung anak niya. So kinaladkad. So parang yung paa hindi talaga gumalaw. Sabi ko pagka lalabas na yan ng yung perimeter, yung mohon doon sa lupa, lalakad na yan. Alam nyo, totoo talaga. Nakalakad siya. Pagka babalik siya dito, umano talaga siya, lupay-pay. So ganun po talaga ang kapangyarihan ng sacramentals. So wag po natin maliitin. Kaya nga po, sabi nga po doon sa kaalam ni Solomon, yung sa karunungan ni Solomon, na gamitin ninyo ang mga banal na bagay para sa kabanalan para maging kayo din ay isang banal. So back to you, bro. Junri. Maraming salamat, Brother Romer. At isa pa, Brother Romer, pala, kanina yung ate ko tumawag kasi nakabili siya ng kape na masarap kaso ang halal. So, nag-ask siya sa akin, ano daw gagawin doon? Sabi ko, i-secret mo lang yan. Then, pray mo lang yung bless us all Lord this day it's about to receive. Then, pwede mo nang inumin yan. Ang question niya, Brother Romer, sachet kasi yun, Brother Romer. Paano ba yun, Brother Romer? Every inom niya nung kape na yun, i-break niya or isang prayer lang, disconsecration din okay na. Sachet kasi. Isahan lang bro. Kapag, yung lahat ng sachet. Opo. Okay. Lahat ng sachet. Pero yung may breaking sa seal and consecration, meron din yung pag-blessing sa food. Iba din yon. Kasi kapag every time na iinom ka, hindi mo na siya break. So, yung breaking po ng mga food, ganito po yan. I ask in the name of Jesus, and I Jesus to break the seal and consecration upon this food. And I humbly ask Jesus to command all unclean spirits to depart from this food and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. So ganoon lang po. Tapos kapag inom ka na, bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from you, bounty through Christ our Lord. Amen. So merong Latin yan, yung per meditationem materna beati Virginis Maria, Hoc donum caritatis benedicat dexter Dei Patris. So ganun. Depende lang po sa inyo. So back to you, bro, Junre. Maraming salamat, Brother Romer. So Ate Ams, ayan, nakikinig ka naman yun, te. So yun, malinaw ang sagot ni Brother Romer. Isang beses lang pala, Ate Ams. So i-break mo na yun, yung lahat ng sachet, i-break mo na. So yung blessings na lang, every kain or every inom mo ng kape, yung blessings doon na. Pero yung break of consecration, isang beses lang, Ate Ams, lahat na ng sachet, i-break mo na yan. So, maraming salamat, Brother Romer, and so far, wala nang tanong dito. So, back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. And then, ang ating programa, punto por punto, ay lagi po itong open sa mga magtatanong, Katoliko man o hindi Katoliko. At open din ito sa mga gustong makipagtalakayan. No? Kung meron man dyan nagre-reklamo kung bakit, narinig ko kasi yung boses niya eh. Minsan nag-edit ako ng video para sa re-upload. Narinig ko talaga ang liwaliwanag. Sus, debate na naman. Ha? Wag kang magre-reklamo ha. Unang-una, ito ay programa ng punto por punto. Hindi mo programa ito. Okay? Kung tatanggap man ako dito ng debate o talakayan, dahil alam ko na yun ang magpapalakas sa programa. Pag ka magreklamo, hindi ka naman membro dito eh. Okay, narinig ko yung boses mo, ang liwa-liwanag sa tenga ko nung nag-edit ako para re-upload. Ang liwanag ko, sabi niya, ay sus, debate na naman. No? Alam ko kung ano magpapalakas ng programa. Kaya please lang, makisabay ka na lang. Huwag ka na lang magreklamo. Okay, move na tayo ngayon sa
Sa next na lang natin, tingnan natin to sa mga magtatanong. Ang mga nakuha ko galing sa WhatsApp. Sabi sa 7892, good evening PPP team. Alam ko po na bawal. Ha? O, kwato ka. Oh, wait lang ha. Lagi, wait lang. Oo. Lagi. Alam ko po na bawal ang lumapit sa faith healers. Gusto ko po sana na makapagbigay kayo ng CCC at Bible verse para may pakita ko sa magulang ko. Ayaw kasi maniwala sa akin. Sabi nila sa akin, sariling paniniwala ko lang daw yun. Thank you. Kahit saglit lang po para may pakita ko lang bilang ebidensya. Thank you. Okay, Brother Romer, sa iyo ang tanong na ito, pakisagot muna. Okay, bro. Nasa sa Deuteronomy, saan niya, bro? John Ray, yung sa 18 to 10 to 12? yung mga faith healers. 18, 10 to 12 yun. So, basahin natin. Deuteronomy 18, 10 to 12. Ito ang nakasulat. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kaniyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam sa inyong Diyos. Pagkatandaan ninyo na yan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. So, klarong-klaro po na yung mga faith healers, nagtatawas yun eh. Yung sa mas klaro nga doon sa sa Tagalog kasi nagtatawas. Kapag ka doon sa sa Bisaya wala yatang albularyo, pero mga manghuhula, nagtatawas, mga salamangkero, mga ganon. So, umiwas po tayo doon kasi kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Yung kasuklam-suklam, grabe pa yun sa galit eh. Kasi yung galit, kapag nagalit yung isang tao, pagka kinabukasan, mawala na yan. Pero yung kasuklam-suklam ka sa mata ng Diyos, grabing bigat na po yun. Sumpa yun, Romer, sumpa. Sumpa na yun. Grabe hang langit at lupa na yan. Parang inipit ka na eh. So, kapag na-practice mo yun, palagi kang pumupunta doon, ilan na ang mortansin mo. Kayang-kaya ka na doon, ihagis sa apoy ng impyerno kapag matigas pa rin ng ulo mo. Kasi sinabihan ka na bawal po yan. Kahit na doon sa po bro, yung kasi yung mga nagtatawas, nagbibigay sila ng mga anting-anting. So saan natin yan mababasa sa Ezekiel 13:20 bro, meron bang anting-anting letra por letra? Meron din sa Deuteronomy Brother Romer, direkta lang natin yung pagbasa. Sa 14, direkta natin pagbasa, binanggit yung anting-anting din ito. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Ayan. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. So ang dami po ngayon, ang titigas ng ulo, sinabihan na bawal yung mga anting-anting at saka mga agimat. So bumabalik pa rin sila. Bakit? Hindi kasi nila na-appreciate yung turo ng simbahan. Kasi ang gusto nila is instant healing. Parang parang magkasakit ka, nagkakalagnat ka. So anong bibilhin mo kaagad para gumaling ka? Bibili ka ng Biogesic. Pero pagkatapos na mawala yung lagnat mo, yung behavior mo, nandun pa rin eh. Yung mga yung kaugalian mo, nandun pa rin. Yung kasamaan mo, andun pa rin. Ayaw mong walang conversion. Iba kasi sa Ministry of Exorcism and Deliverance is more on conversion. Without conversion, there is no healing. So, hindi po tayo magpapatrap dun sa healing. Kasi once yung healing lang ang hinihingi natin sa Diyos, walang conversion, parehas lang yan sa mga albularyo, sa mga nagtatawas na pumupunta tayo doon. Kasi ayaw ng Diyos na na hindi yan ibibigay ng Diyos sa inyo yung kagalingan kapag hindi po kayo nagbabago.
Kasi yan po ang pinaka-importante natin dito sa mundo, yung conversion. Without conversion, there's no healing. So, kung healing lang hinahanap mo, kung gusto mo talaga na gumaling ka agad, yan. Gusto mo ng agimat, gusto mo ng albularyo. Kaya nga po, sa pananampalataya natin sa Katoliko, ang daming mga Katoliko na ganon, ang daming mga agimat. Bakit? Kahit na Hail Mary, hindi nila na-appreciate. Anong ginagawa nila doon sa, anong sabi ng mga mantatawas kapag binibigyan sila ng mga agimat? Sister, dasalan mo to ng 20 na credo, 30 times na Hail Mary, 60 times na Glory be. So, anong sabi ng mga pumupunta dito? Ay Brad, ay yung ano nga, yung mga nagtatawas, nagsasabi nga sa amin na i-pray daw doon sa harap ng anting-anting. Hindi po 'yon. It's a blasphemy po. So, pinapakain po natin yung mga demonyo ng blasphemy. Kaya nga po, yan po ang gusto ng mga demonyo na doon ka magdasal sa harap ng anting-anting sa mga agimat, hindi sa Diyos. Kaya nga po, blasphemy po yan. Gustong-gusto ng mga demonyo, paboritong-paborito na putahin ng mga demonyo, yung blasphemy. Kaya nga po, kapag ganun po yung dasal natin, kasi ang demonyo, hindi sila nagpapadasal doon sa sarili nila na kaanyuhan. Nagtatago sila doon sa mga agimat, mga anting-anting. Kaya nga po, akala po natin na tama po ang tinuro ng mga albularyo, mga mantatawas. Akala po natin, Katoliko din sila na totoo. Pero sa totoo pala, yung mga prayers natin is a blasphemy. At kasuklam-suklam yan sa mata ng Diyos. Kasi kasala, mortal sin yan eh. So kapag palagi po tayong pumupunta ng albularyo, mga mantatawas, nagbibigay sila ng sandamakmak na demonyo. Kaya nga po, yung isa dito na pumunta, nag-i-introduce lang siya doon sa albularyo, pero nung pag-deliverance, siya ang pinaka-wild. Yung pumunta ang hindi ang wild. Pero siya ang nag-i-introduce, siya ang nagwa-wild. So, grabe yung mga demonyo talaga. Na namuhay sila doon sa katawan dahil po sa mga kagagawa natin na tayo lumalapit sa kanila, sa mga albularyo at mantatawas, na suklam-suklam pala yan sa mata ng Diyos. So back to you, Bro John. Yes, kay Brother Jando yun, Brother Romer. Pero merong tanong din dito, Brother Romer. Ituloy mo na lang yung pagsagot mo kasi rin spiritual warfare din. Kay Sister Jocelyn Remedyo at kay Sister Rachel, dalawa to magkaiba pero spiritual warfare. Sabi dito, tanong ko lang bro, nakabili po ako ng liniment oil. Ano ba tong liniment oil? Na may kahoy sa loob ng garapa. Okay lang ba, Brother Romer? Okay, so ang dami po na mga liniment oil. Ano yung liniment oil, bro? Yung mga menthol na oil. Okay. Mga menthol na nilalagyan nila ng dahon ng mga ugat ng mga pa yan, mga ugat-ugat na yan eh. Mga dahon na yan. Sa kanya kahoy daw, Bro Romer, kahoy daw. Kahoy. So depende po kasi yung may himag, yung himag daw, yung nakakagaling daw. Alam niyo mga kapatid, pumunta na po tayo ng doktor. Kasi kapag ganoon po, wala po talagang scientific explanation about doon sa mga punong kahoy na yan. Hindi natin alam kasi yung ang nilalagay ng mga naglalagay. Kasi kalimitan pong gumagawa niyan, mga okultista. Correct. Kapag kasi kalimitan, yung mga naglalako doon sa tabi-tabi ng kalsada, so sure ba tayo na sila, herbalist po sila, pure po talaga sila na herbalist? Hindi po eh. Kasi kalimitan ang nagtitinda dyan. Meron mga liniment oil na may mga kahoy-kahoy. Meron namang kamanyan na katabi. Merong mga yung anti-usog na nilalagay din nila, binibenta. So, 100% po talaga na occultism po yun. So kapag gusto nyo po na magkaroon ng liniment oil na safety po, kayo ang gumawa. Pwede naman na magkuha kayo ng, for example, yung bila-bila grass, yung isa, nandito yan eh, ang dami yan sa paligid natin.
anong gagawin natin? Pakuluan po natin doon sa mantika or for example sa olive oil o sa palm oil. Pakukuluan natin, tapos nilalagyan kasi yan ng sili. Kaya nga po, pagka naano po yan doon sa balat natin, maanghang, menthol na menthol. Kasi may mga sili yan nilalagay doon sa mga oil. So, ikaw nang magawa. Kasi sure na walang spell na kinakast out doon sa mismo na oil. Kasi hindi natin alam yung mga naglalako dyan sa mga bahay-bahay or sa mga kalsada, sure po yan, mga okot. Meron nga doon sa Cebu, hindi na po natin banggitin yung yung lugar, kung anong lugar na yan. Pero mostly po, nilalagyan nila ng mamamere doon sa mismo na garapon or grapa na maliit na lalagyan. Ano nila, berhe ng ganito, healing oil. Tapos pala, yung mga nag-aano niyan, mga okultista, gumagawa. So anong nangyayari? Nakukontaminate po tayo. Minsan iniinom pa nga ng iba. So anong nangyayari? Contaminated. So anong epekto ng contamination? Magbabago po yung ugali natin. Imbis na madasalin ka, palamura ka na. Imbis na yung wala kang sakit, pagka masakitin ka na, pabalik-balik ka na ng dugo. So yun po ang contamination. Hindi lahat naman dito, wala tayong takas kasi spiritual warfare hanggang sa kamatayan, doon lang yan mahihinto Kapag nandito tayo sa mundo, lahat ng lugar, lahat ng bagay, pagkain, bagay, kahit na bahay, lupa, it's contaminated. Pero pasalamat tayo sa inang simbahan kasi binigyan tayo ng dasal. May treasure po talaga na ibinigay sa atin ng Diyos, na iniwan ng Diyos dito sa atin. Kaya nga po, blessed na blessed po tayo. Kasi kayang-kaya tayo po mismo ang makakapagpalayas ng demonyo kapag namuhay po tayo sa kabanalan. Ang dami kasi na hindi namuhay sa kabanalan, gustong magpalayas ng demonyo. So anong nangyari? Parang mga ghost hunter. So anong nare-retaliate. So mag-ingat po. So yun, ang ano ko lang po, yung anong tawag niyan, yung advice ko sa inyo, mag-aral kayo sa doktrina ng simbahan. Kasi alam nyo, kapag na-empower na kayo, wala nang magtatanong dito sa punto por punto. Totoo yan, kapag na-empower na kayo. Back to you, bro, Junre. Yes, salamat Brother Romel. At isa pa dito bro, kay Sister Rachel, asking for a friend. So pinapatanong daw ng kanyang kaibigan, paano po daw ma-discern kung ang namayapang kapamilya ay nagpapanaginip? Works of devil ba yun? Or ano po? Kasi may mga binibilin sa panaginip daw po. Pero sabi ko ipagdasal, Bro Romer. So, ganun po. Huwag na po natin yan na yung ang dami kasi natin na mga Katoliko na kapag may namatay sa pamilya o mga ganyan, gusto natin na magparamdam sila doon sa panaginip man o doon sa mismo na bahay na magpapakita sila. Bakit? Gusto nila na ano po yung huling anong hiling na iwan mo sa amin, mga ganyan. So, yan po, necromancy na po yan. So, kahit nasa panaginip po, wag na po natin yang hilingin. Kasi pagka tinodo yan ng demonyo, ma-open at ma-open yung third eye mo. Kasi ang third eye kasi, hindi lang sa maamoy, hindi lang sa makikita, hindi lang sa yung malalasahan, kundi po pati na po sa panaginip. Kasi yung mga spirits of divination, nagtatago yan doon. Yung spirits of third eye, yung third eye, occult third eye. Kaya nga po, kapag nagsisimula na po yan na ma-open, nako, delikado po yan. Kasi hindi lang ako ang naka-experience niyan, pati na yung naghatid sa akin dito sa bahay, kasi may ginagawa din ako So, hinahatid niya ako dito. Anong sabi niya? Parehas talaga. Halos parehas talaga. Ano ang mga sintomas ng open ng third eye? Palaging nasisikmura.
Totoo yan. Kasi minsan, ako din, pati din siya, anong sinare niya sa akin, kapag nasikmura siya, punta ka agad siya ng doktor. Ang dami ng gamot. Hininto na yung kape. Hininto, lahat ng mga acidic nandun pa rin. Pero nung pag-deliverance niya, solemn exorcism ni Padre Balsamo, ano nangyari? Totally healed. Nawala yung sikmura niya, yung acidity niya. Kahit na sa akin, nagsusuka na ako, grabe yung suka ko, ganyan, hininto ko na lahat ng grabe, binigyan ako ng yung gamot sa ng doktor, yung Gaviscon, pero mawawala saglit, babalik naman ulit. So, pagkatapos ng deliverance, alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, hindi na ako sinisikmura. Yun pala din. Ang sign din yung mga open ng third eye. Pero hindi lahat ha, kasi meron naman talagang normal, yung natural na sikmura, yung acidity, meron din preternatural. Kasi yan ang palaging nalilito yung mga tao. Ang dami na, Brad, magdadito ganyan. Sabi, punta kayo ng doktor. Unahin yung doktor. Kapag wala talaga ng kagalingan, may something na talaga dyan. Tapos pag na-prayer kayo, nawala yan. Yan po. So, may yan sa mga demonyo. So yung third eye yung spirit of divination, nagsisimula yan sa panaginip ng mga demonyo. Nagsisimula yan sa mga panaginip ng mga namatay. Mag-ingat po tayo diyan. Akala po natin okay yan. Yung iba nga nanaginip sila ng Mama Mary, nanaginip sila ng Diyos, anghel. Mag-ingat po tayo diyan. Kasi nagtatago ang mga demonyo, spirit of yung sa divination at deception. Yan, magkasabayan siya. Dinideceive po tayo. Kaya nga po, i-renounce po natin yung mga natin, yung mga pinina-practice po natin, i-renounce natin totally sa Blessed Sacrament, yung sa page 69 sa handbook ni Padre Siquia, tapos i-memorize po ninyo yung closing of occult third eye nasa 204 sa handbook ni Padre Siquia. Yun po, i-memorize nyo every time na may marinig kayo, every time na nakakadama kayo ng takot doon sa isang lugar, i-pray po niyo yung closing of third eye. Tapos mamuhay ng kabanalan. Yun ang pinaka-importante kasi hindi po mawawalan po ng stronghold ang demonyo kapag kayo po ay nasa grasya, nandun po kayo sa state of grace. Ano po ang pinaka-sign na makapasok yung demonyo? Kapag lumayo ka na sa Diyos. Kaya nga po dito sa handbook ni Padre Siquia, may nakalagay dito maganda to. Yung almost Holy Spirit enter into the empty spaces left by these spirits and fill me with your presence, love, and protection. Bakit yung may empty spaces? Yun po, ang empty spaces po, doon nananahan ang demonyo once tinanggal natin ang Diyos sa buhay natin. Once na tinanggal natin yung Diyos sa buhay natin, sino po ang papalit doon sa empty spaces na yon? Mga demonyo. Kaya nga po dito sa sa breaking of curses and spells, nandito yan. Almost Holy Spirit enter into the empty spaces left by these spirits. So ganun po. Kapag tinanggal natin ang Diyos sa buhay natin, sino ang papalit? Sino ang ang demonyo. So mag-ingat po tayo kapag wala na tayong Diyos sa buhay natin. So back to you, Bro John Ray. Yes, salamat Brother Romer. At meron pa rin dito, bro, galing kay Bob Spink naman. Minsan daw na feel ko na may sumusunod sa akin habang nagda-drive. Ako sa unahan, pumasok ako sa store, tapos may tumawag ng name ko. Friend ko pala, sinundan daw niya ako. Bakit ganun na feel ko yun? Ba't daw niya na feel yun, Brother Romer? So ganyan, mga open yung psychic ability. Kasi meron akong yung anong tawag niyan, yung pasyente na galing ng Cavite. Ano siya, yung assistant siya ng attorney doon sa Malacanang. Grabe yung mataas yung rank niya. Alam nyo, kapag grabe yung open ang occult third eye, yung mga number, yung mga code doon sa computer, sa laptop, isang tinginan lang niya.
Hindi na siya tumitingin doon mismo sa laptop. Isang tingin lang niya, nasusulat na niya lahat ng mga code. Yan po ang grabe po ang spirit of divination yan. Meron din iba na kahit na hindi nila alam na hindi nila nakikita, nararamdaman nila na may sumusunod sa kanila. Alam nila yan. Meron din isa siya din. Sabi niya, kapag nakasakay na siya ng sasakyan, drive yung yung asawa niya, alam niya kung sinong nasa loob na politiko doon sa sasakyan niya. Kahit na hindi niya alam na anong ginamit na sasakyan. Alam niya. Alam niya yung oras na ganon. Grabe sila grabe yung ng third eye niya. Grabe na rooted po talaga doon sa kanya. Kaya nga po, kapag nagagamit natin yan, delikado po yan. The more na magamit po natin yan, nagkakautang tayo ng malaki. Kaya mahirap bayaran kapag nagamit natin ng nagamit. Yung sinabi ko kanina na kasama ko din, alam niya kung sinong mamamatay. Kapag nagkausap lang sila, alam nyo, magsasabi talaga sila, siya, mamamatay na tong tao na to. Pero hindi niya sinasabihan. Kasi baka masuntok pa talaga siya. Pero alam niyo pagka kinabukasan, wala na, nalamay na. Alam niya talaga, kahit na yung mga tao na yung sa daan na hindi nakasalamuha, yung lang, na nakikita niya, alam niya kung sino mamamatayan. Kaya nga po, pumunta siya sa Cagayan de Oro, paribalsam mo. Alam to ni Brother John Rick, taga Cagayan man to. Pumunta siya, nag-react po siya. Grabe yung reaction niya. Kaya nga hanggang ngayon, totally healed na po siya. Hindi na niya nalalaman kung sinong mamamatay. Yun ang nakakatakot Kapag nagamit po natin yung spirit of divination, yung third eye na yan, kapag nagamit natin ng mataas na panahon, grabe po yung attachment nila sa atin.